Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, bago tayo magsimula ay magkakaroon muna tayo ng panalangin. Iupo ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat sa buhay na ibinigay sa amin at sa mga kaalaman at lalong-lalo na sa proteksyon palagi. Kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Diyos ng kapangyarihan na palaging tumutulong sa amin. Ang lahat ng yan ay idinadalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo ang lahat para sa ating pampasigla. Meron akong inihandang video dito sa harapan at nais ko lang sundin niyo ang bawat galaw. Na-ehersisyo ba ang lahat? Bago kayo magsipo, ay pakipulot muna ng mga kalat na nasa ilalim ng iyong upuan at pakiayos na rin ng mga hanay nito. Tapos na ba? At ngayon, maaari na kayong magsiupo. Sino-sino nga ba ang mga lumibat sa araw na ito? Binibining kalikim? Meron ka bang, maaari mo bang isulat kung sino ang mga lumibat sa araw na ito? At ibigay mo ito sa akin pagkatapos ng klase. At narito ang mga lipuntunin na dapat niyong sundin. Una ay ang huwag palipat-lipat ng upuan. Pangalawa, magtaas ng kamay kung gustong sumagot. At pangatlo, huwag pagtawanan ng nagkamali. At pang-apat, bawal gumamit ng cellphone kung hindi ito kinakailangan. At class, sino nga ba ang nakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraan? Lahat. Tama. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay tungkol sa edukasyon ng sekundarya. At ngayon, meron akong inihandang gawain. Meron akong ipapakitang larawan sa inyo at nais ko lamang na suriin niyo o tingnan ninyo ng pag-ibig kung ito ba ay konektado sa ating bagong topiko ngayong araw. Ito ang mga larawan. Nawanaw, meron ka bang ideya? Tama. Tungkol po sa edukasyon ng mga bata. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa ang layunin ng edukasyong elementarya. Ang layunin ng edukasyong elementarya ang ating topiko ngayong araw. At pakibasa kung ano ang hulugan ng edukasyong elementarya. Maraming salamat. Ang edukasyong elementarya, dito po natin nalalaman na kung paano tayo magbigay ng respeto, maging isang makabayan, at kung paano maging isang ganap na mag-aaral bilang isang Pilipino. Dahil ang respeto ay tinuturo na ito nung nasa elementarya pa lang tayo, nalalaman na natin kung paano tayo gumalang sa ating kapwa, nalalaman natin kung paano tayo magbasa, magsulat, o kahit ano pa, para lang mabigyan tayo ng magandang edukasyon. Kaya itinuturo na ito sa ating mga guro ng elementarya. Kaya napaka-importante na malaman natin ang layunin ng edukasyong elementarya. At ngayon, tatalakayan natin ang mga layunin ng edukasyong elementarya. Una ay ang pagpapaunlad ng batayang kasanayan. Sino gusto bumasa sa paghulugan ng pagbasa? Kariyaga? Maraming salamat. Ang pagbasa ay isa itong kaalaman ng tao
Maaari niyang maintindihan ang mga salita gamit ang kanyang mata at gamit ang kanyang bibig. Malalaman natin na kung paano tayo magpasa ng mga salita at itinuturo na ito nung tayo ay nasa elementarya pa lamang. Dahil itinuturo na ito nung grade 1 lamang tayo hanggang grade 6 ay palaging inuulit-ulit ng guro kung paano tayo marunong magbasa. Dahil ang pagbabasa ay pinaka-importante sa lahat at pinaka-importante bilang mag-aral na matuto tayo kung paano magbasa. At ang pangalawa naman ay ang pagsulat. Sino gustong bumasa? Melon. Maraming salamat. Ang pagsulat ay isa itong kakayahan ng tao upang makapagpahayag siya ng kanyang saloobin. Halimbawa lamang, ang pagsulat ay hindi lamang ito basta-basta. Ito ay ginagamit rin ng ating pambansang bayani. Alam niyo ba kung sino ang pambansang bayani natin? Ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Rizal. Gamit ang pagsulat ay nagpapahayag niya ang kanyang mga saloobin laban sa mga dayuhan. Ang mga dayuhang Espanyol. Noong panahon iyon, sa pamamagitan ng pagsulat ay naintindihan, unang papaliwanag niya kung paano tayo inaabuso ng mga dayuhan. Kaya ang pagsusulat ay isa na itong makapangyarihan at magagamit natin ito halimbawa lamang sa nasa elementarya pa lang tayo. Itinuturo na sa grade 1 kung paano tayo magsulat ng mga letra, kabakada, udite, kung paano tayo magsulat ng ating pangalan. At ang pangatlo naman ay ang pagbilang. Ang pagbilang ay ito ay ginagamit natin sa matematika. Alam naman natin lahat na ang matematika ay pinaka-importante rin at itinuturo rin sa atin sa elementarya. Sapagkat ang pagbilang ay mabigyan natin ng solusyon ang problema ng matematika. Maliwanag? Okay. At ngayon, tayo sa paglinaw ng mga kasanayang pag-isip. Ito ang pangalawang layunin ng edukasyong elementarya. Una ay ang paglutas ng problema. Diray, may babasahin kung anong paglugar ng paglutas ng problema. Maraming salamat. Ang paglutas ng problema ay ang kakayahan ng makahanap ng solusyon. Ito ay itinuturo na sa elementarya kung paano makalutas ng problema ang isang mag-aral o isang estudyante. Itinuturo na ito dahil ito na ang simula kung paano sila magresolba at magbigay ng solusyon na kung mayroong mga problemang darating ay malampasan nila, hindi kaya solusyonan nila ito kaagad. Kaya napaka-importante po na malaman natin kung paano tayo maglutas ng problema para po sa ating ikabubuti. Para po mabigyan natin ng solusyon ang mga problema na hindi pa natin halimbawa, yung may problema tayong narating ay naiintindihan natin kung paano tayo magbigay ng solusyon. Dahil may kasabihang mas malawak ang langit kaysa lupa at mas maraming solusyon kaysa problema. At ang pangalawa ay ang pagkamalikhain. Ang kakayahang mag-isip ng mga bagong konsepto o solusyon. Ang pagkamalikhain ay isa itong talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay may talento at bawat isa sa atin ay malikhain. Kaya lang ang iba ay hindi ito magawa. Ang pagkamalikhain ay isang talento ng pag-aaral at itinuturo na ito ng mga guro sa elementarya kung paano tayo maging isang malikhaing mag-aaral, kung paano tayo maging isang malikhaing estudyante. Dahil napaka-importante po bilang isang mag-aaral na matuto tayo bilang isang malikhaing mag-aaral para may abang naman tayo hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa ating bansa kundi kaya sa ating bayan. At ang pangatlo ay ang pag-aaral. Ang pag-aaral ay ang proseso ng pagkuha ng kaalaman sa kasanayan sa pag-unawa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng pagbabasa, pagkikinig, pagmamasid at pag-eksperimento. Ang pag-aaral ay isa itong kakayahan ng tao o sa estudyante na magupang matuto. Kaya nga pinag-aaral tayo ng ating mga magulang ng elementarya, sekundarya hanggang sa kolehiyo upang matuto tayo. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa pamamagitan ng hindi lamang sa elementarya kundi pati na rin sa sekundarya at sa kolehiyo. Marami tayong bagay na dapat pag-aralan tulad lamang ng ating wikang Pilipino. Dapat natin ay pag-aralan tungkol po sa
pakikipagpalitan ng mga ideya, damdamin at impormasyon sa iba. Ang pakikipag-usap ay ginagamit natin ito sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon sa ating kapwa. Ang pakikipag-usap ay magagamit din natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral. Dahil kapag tayo ay nakikipag-usap, nakalikom tayo ng mga impormasyon na mga importante. Hindi lamang ang mga impormasyon tungkol sa ating pag-aaral, pati na rin kuha tayo ng mga impormasyon tulad ng balita at iba pa sa ating lipunan. At ang pangalawa ay ang pakikipagtulungan. Ang pakikipagtulungan ay ang pagtatrabaho ng pagsama-sama upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang pakikipagtulungan ay isa po itong kultura ng isang Pilipino. Sa pamamagitan ng kahirapan o ikaya mga problema, meron pa rin nagtutulungan. Nagtutulungan para sa ikaunlad ng ating lugar o ikaya sa ating bayan. At yan ay tinuturo na sa elementarya at binigyan ng kaalaman ang mga mag-aaral ng elementarya kung paano sila tumulong sa kapwa. Kahit sila ay walang-wala na, dapat pa rin tayong tumulong sa kapwa. Dahil ang kapalit yan ay ang malaking biyaya na bigay o regalo ng ating Panginoon. Tinuturo na yan bilang isang Pilipino na kahit sa mga kahirapan o bigay sa ating mga problema ay dapat pa rin tayong tumulong sa ating kapwa. At ang pangatlo naman ay ang paggalang sa iba. Ay ang dignidad at karapatan ng ibang tao na kahit na iba ang kanilang mga pananaw o kultura ay o paniniwala. Ang paggalang sa iba ay napaka-importante rin. Itinuturo na ito sa elementarya dahil halimbawa, sa elementarya diba ang lahat ng mag-aaral ay hindi lahat ng mag-aaral ay nagkapareho ang kanilang relihiyon. Itinuturo na ito, may iba't iba silang paniniwala. Ang iba ay mayroong paniniwala na ganito at iba ay ganito. Kaya itinuturo na sa mga guro ng elementarya ang paggalang. Dahil para malaman nila kung paano magbigay ng respeto sa kapwa, kung paano respeto ang kanilang paniniwala o kultura. Dahil sa paaralan, marami ng mga magkaiba tayo ng kultura. Kaya itinuturo na kung paano tayo gumalang at magrespeto sa ating kapwa para sa ating lahat. At para po sa pagkakaisa, kailangan po ng paggalang. Ang pangatlo ay napaka-importante po ang paggalang sapagkat magagamit natin ito araw-araw. Paggalang, ang unang paggalang natin ipinakita ay paggalang natin sa ating magulang. Halimbawa, anong maliit pa tayo, tinuturuan na tayo ng ating magulang, hanggang pumunta na tayo sa elementarya, tinuturo pa rin kung paano tayo magbigay galang sa ating kapwa, sa ating mga kapatid at sa ating pamilya. Naunawaan lang ba ang lahat? Opo. Ngayon, punta na tayo sa ating pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ang gagawin ninyo ay isasalulan ninyo ang tungkol sa ang layunin ng edukasyong elementarya. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang maghanda sa inyong presentasyon. At narito ang mga kriteria na dapat nilalaman, 25 puntos, pagkakaisa, 15 puntos, at ang husayan ay 10 puntos. Ang kabuuan ay 50 puntos. Ngayon, tutunghayan na natin ang unang pangkat na magpresenta dito sa harapan. Magaling! Kayo ay nakakuha ng 47 puntos. Talagang kayo ay mga magaling na pag-aaral. Sapagkat nasasalulan ng maayos ang tungkol sa edukasyon ng elementarya. At ngayon, tunghayan naman natin ang pangalawang pangkat. Magaling, magaling, magaling. Sapagkat kayo ay nakakuha ng 49 na puntos. Talagang may pagkakaisa kayo sapagkat nagagawa niyo ng maayos ang inyong pagpresenta dito sa harapan. At ang pangatlong pangkat naman ay tutunghayan natin. Magaling! Kayo ay nakakuha ng 50 puntos. Talagang magagaling kayo at may pagkakaisa at may respeto kayo sa isa't isa, kaya nagawa niyo ang inyong presentasyon ng maayos.
tama. Dapat natin malaman ang edukasyon ng elementarya para sa ating ikabubuti kung paano tayo, kung nalalaman natin ang layunin ng edukasyon ng elementarya, kung paano tayo maging isang ganap na may respeto sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. Yun ang itinuturo, kaya po mahalaga na pag-aralan, kung mahalaga malaman natin ang edukasyon ng elementarya. At ano nga ba ang tatlong batayang kasanayan ng layunin? Muan? Tama. Ang tatlong batayang kasanayan ay una ay ang pagsulat, pagbabasa, at pagbilang. Naintindihan lang ba? At ngayon, punta na tayo sa ating pagsusulit. Kumuha ng isang kalahating papel upang sagutan ang mga katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ang mga katanungan. Tapos na ba? Opo. Pakipasa dito sa harapan at ako na ang magwawasto. At ngayon, punta na tayo sa takdang aralin. Pakibasa ng kanuto. Para sa inyong takdang aralin, ay nais kong magsaliksik kayo tungkol sa mga layunin ng edukasyong elementarya para madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. Naintindihan lang ba? Opo, Ginoo. Maraming salamat. Ay, maaari ba kayo magsitayo para sa ating malapos na panalangin? Yun po ang ating mga ulo at ipikit ang ating mata. Manalangin tayo sa